again, good morning ulit or good day. Kung afternoon man, kung ano yung, kung pinapanood nyo tong video. So, again, yung next discussion natin is yung acquisition at the premium. So, in-expect ko na medyo familiar na kayo dito since na-discuss natin yung discount. So, gusto ko lang ma-reiterate sa inyo na talagang halos pareho lang talaga yung approach for acquisition in at a discount and at a premium. Pero baliktad lang yung mangyayari. So, again, ang gagawin natin dito is to identify ano ba yung kailangan natin. So, katulad nung sample natin kanina, so identify natin yung mga journal entries and of course yung amortization table. So ngayon, alamin naman natin kung ano ba yung face amount or ano, yung other given. So nakita natin na yung acquired 1 million at 12%. So itong 1 million again, ito yung face amount. So normally, yung naka-incorporate na interest sa kanya is yung tinatawag na nominal rate. Okay? So next natin is yung 1 million. Ito yung ating cost or acquisition cost. Okay? Tapos, ito is December 31, but interest is due annually every December 31. Tapos, effective interest rate natin is 10% or yung ating yield rate din. Okay? So, alam nyo na yung magkakapartner, no? Nor face amount, nominal rate, and of course, yung yield rate natin and cost. Okay? So, yung ating journal entry for that time is 20x1. So, again, naglabas tayo ng cash. So, kaya yung cash natin sa baba. So, valued at 1,049,737. And then, yung ating investment in bonds ay ganun din yung valuation. So, 1,049,737. And then, para makompute naman natin kung yung premium natin or discount, so, compare lang natin yung face amount natin, which is yung ating 1 million. And then, nagkaroon tayo ng acquisition cost na 1,049,737. So, para mag-arrive doon, so, kailangan natin magkaroon ng additional na 49,737. So, kaya tawag dito is premium. Kasi, syempre, yung binili mo is, lang, 1 million, pero nagbayad ka ng mas malaki. So, at a premium siya. So, hindi katulad nung kanina na 1 million yung binili mo, tapos 951,000 lang yung binayaran mo. So, at a discount. So, this one at a premium. Okay, so let's create our amortization table. So, again, kailangan natin ng date. Tapos, yung interest receivable. Tapos, yung ating interest income. Tapos, amortization. At saka yung ating present value. So, same na same lang, diba? So, pinagkaiba lang natin, premium siya, yung isa discount. So, 1,1 ulit. 1,120x1. Okay? So, 1,120x1, syempre, ganun pa rin yung value. So, 1,049,737. So, katulad ng sinabi ko kanina, ito, ang goal nito sa huli, maging 1 million. Okay, so kaya nangyari, babawasan natin. So, yung premium natin dito, unti-unti natin siyang binabawas every year. Okay? So, game. Try natin. 1, 2, or 1, 1, 20, or 1231, kasi yun yung sinabi niya. 1231, 20x2. Okay? So, or 20x1, kasi, ito pa. May isang taon pa tayo. Okay, so, interest receivable. So, again, ano yung hindi nagbabago? 1 million. Tapos, ano yung kanyang nominal rate? 12%. So, kaya yung interest receivable natin dito, 120,000. Okay? Ano naman yung ating interest income? So, again, katulad nung kanina. So, right now, since yung value natin is 1,049,737, dyan muna natin ita-times yung ating yield rate na 10%. So, kaya ang sagot natin dyan ay 104,974. Okay? Tapos again, may difference ulit tayo. Yung difference natin. So, pag minus lang natin yan. So, that will be 15,026. So, dahil nagkakaroon tayo ng 15,026, so, ang goal natin dito maging 1 million. Okay? So, kaya, ito, babawasan natin until makarating sa 1 million. So, mangyari ay 1,034,711. Okay? Punta tayo sa 1231, 20x2. So, game, ano yung hindi nagbago? So, 1 million pa rin yung face amount, 12% pa rin yung nominal rate. So, this will be 120,000. So, ngayon, hindi na siya sa 1,049,737. Saan mo na ita-times yung 10%? Doon na sa sunod niyang fair face value or present value. So, which is, hindi ko lang siya mabura.
Okay, so ang magiging value niya ngayon is 1,034,711. Okay, so ita-times mo naman siya ng 10%. So magiging ano niya 103,471. And then, of course, minus mo ulit. So, magiging answer natin ay 16,529. Okay? Ulit ha, ima-minus ha, ima-minus. So, again, anong gagawin? So, ima-minus mo din. So, mangyari dyan ay 1,018,182. Okay? So, next, sa 1231.20x3 naman tayo. So, again, di na naman magbabago yung interest receivable. That will be 120,000. Tapos, ito, magbabago. Ita-times naman natin siya ng 1 million ulit. Okay, so, hindi na siya mabura. Wait lang. Okay, so, ang gagawin natin is, ita-times ulit natin to ng, ita-times ulit natin to ng 10% yung 1,018,182. So, magiging sagot ay 101,818. Tapos, pag minus mo ay 18,182. So, magiging sagot is 1 million. Okay? So, yan. Na-achieve na natin yung 1 million. So, journal entries ulit natin. So, ganun na ganun lang. So, 1231 20x1. So, interest receivable natin nasa taas. Interest income natin nasa baba. That will be 104,974. So, para mag-balance, ang balancing figure natin ay nasa credit. So, ang gagawin natin, since binabawasan niya, so, nagkikredit siya ng investment in bonds at AC. Okay? So, ganyan lang ng ganyan yung magiging journal entries mo for 12/31, 12/31 ng next year at saka nung last year. Okay? Tapos, of course, ang magiging ano mo dyan, magiging value mo sa huli. So, yan ako na lang ha, kasi baka malito kayo. So, ulit. So, 12/31, 20x2. So, IR na 120,000. Tapos, II. Check ko lang yung II natin. 103,471. Tapos, investment in bonds at AC na 16,529. Okay? Tapos, 12/31, 20x3. So, IR, 120,000. II na 101,818. Then, investment in bonds AC na 18,182. Okay? So, yan yung ating magiging journal entry. Okay. So, ano mangyari natin? Magkakaroon tayo ng, syempre, cash. Tapos, investment in bonds, amortized cost na 1 million. Okay? So, and then, meron tayong yung cash out ng interest receivable din. Okay? So, kasama din siya. So, ilalagay nyo lang din siya. Okay? So, yung 12/31, diba? So, nagka-cash out sila. So, pwedeng yung sa kanina, diba, nag-IR ako. So, pwede na to through cash. Okay, cash. Kasi 12/31 nga pala. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-receivable. Kasi matatanggap mo na naman yung cash. So, pwedeng ganyan. Or, kung nalito kayo, pwede naman na IR, cash, tapos IR. Pero, syempre, dobling ano nga lang, journal entry. Pero, at the end of the day, yun pa rin naman magiging sagot eh. Pero, in case may karoon ng isang tanong kung cash or IR, pwede naman na ano. Ito kasi, hindi na siya sa 1-1 kasi yung payout niya 12/31.
So, 1231, 1231. So, parang nangyari dyan, nagdal-dobleng journal entry ka pa. Pero, pwede mo naman siya straight to cash. Pero, yun, choice mo. Pero, sa tunay, mas maganda to kasi mas efficient siya. Pero, kung nalilito ka, kasi baka, sabihin nyo, ma'am, nalito na ako, yung cash naging IR na, yung IR naging cash na. Ano lang, yun, na-convert lang yun into cash. Okay, yung interest receivable mo. Kasi nga, di ba yung last time, 1231, kaya receivable muna. So, kasi hindi mo pa makakash out sa January 1 mo pa makakash out. So, utang yun. Ngayon, eto, hindi. Cash out na talaga siya. So, kaya dito, cash yung nasa libro. Pero kung gusto mo, didoblehin mo na hindi nga lang 1, 1231. So, parang nung ginawa mo, hindi mo nagsayang ng effort, pero yun, naging redundant kasi i-cancel mo rin naman yung interest receivable. Okay? So, yun lang yung dito sa ano na to, sa entries na to. Okay? So, ang next natin is yung sa accrued interest. So, sa accrued interest, magkakaroon lang tayo dito ng chance na, of course, dalawa siya kung na-include ba or na-exclude yung interest expense. Okay? So, yun yung illustration problem number 3. Again, good day and good luck.